Legit na loan application, buong matatanggap. Yes, walang mababawas dito. SEC at CIC compliant. Kaya kung ako sa inyo, ito yung isa sa mga loan applications na dapat sinusubukan nyo at iniingatan. Dahil legit to na maaasahan nga sa oras ng pangangailangan. So samahan nyo nga ako dito sa may pag-share ko ng details about sa may Cashalo. Dahil pag-uusapan nga natin dito yung mga frequently asked questions sa may pag-a-apply nyo, sa repayment, sa account recovery, at syempre hindi mawawala ang tips para mas mabilis ka nga nilang maaprubahan. O diba? Kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. So umpisahan na nga natin dahil alam kong makakatulong sa inyo yung video na to. At subok na nga yung loan application na to which is ang Cashalo. And last year nga is naaprubahan ako, sobrang saya ko dahil ito yung loan application na gustong gusto ko ngang maitry. Dahil marami nga din sa inyo ang nagre-request. Kaya ayun, super thankful ako sa kanila. At yes, super legit, buo mo talaga siyang matatanggap. So currently guys, meron akong loan sa kanila. At bakit siya recommended? Dahil sobrang nga nitong flexible bayaran. At hindi ito yung mga pangkaraniwan na naglabasan na loan application na 7 days lang. So umpisahan na nga natin dito sa may mga frequently asked questions, dito sa may pag-a-apply nyo. So unahin na nga natin, ano yung mga ID na tinatanggap nga na Cashalo? So, pwede nga ang passport, driver's license, national ID, UMID, TIN, SSS, at mas okay nga, highly recommended na yung isasubmit yung ID sa kanila is yung mga hard plastic versions ng ID nyo kaysa doon sa may mga digital. At next, up to magkano yung pwede kong mautang dito sa My Cashalo. So, para sa may mga repeat borrowers na laging nagbabayad on time, ay pwede kang makahiram ng up to 13,000 pesos currently. So, syempre, ano naman ang loan terms ng Cashalo? Ayan, gaano ba to katagal bayaran? So, dito, pwede kang makahiram ng 14 days up to 45 days. O, diba? Super bongga. Kaya kung ako sa inyo, lagi kayo magbayad on time para mas ma-qualify nga kayo dito sa may ganitong kahabang bayaran. Syempre, ito yung isa pa sa kailangan nyong malaman. Magkano yung interest na kailangan kong bayaran dito sa My Cashalo? Ang loan dito sa may Cashalo ay may 0.2% daily interest fee at 0.3% daily service na lumalabas nga na 0.5% ang daily effective interest rate following the rate cap na ini-establish ng SEC or Securities and Exchange Commission. Pwede itong magbago pa sa future depende sa direction ng SEC. And Cashalo will remain compliant to whatever the SEC sets. At next question, gaano katagal bago ko matanggap yung approved loan ko? So in less than 2 minutes, matatanggap mo na nga agad yung approved amount sa'yo. Kung sa bank or sa e-wallet. So kagaya ko, talagang sobrang bilis, minuto lang matatanggap mo agad instantly. At magkano nga yung matatanggap kong cash after kong ma-approve? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, buo at walang makakaltas. Kaya super green flag nitong Cashalo. Yun naman kasi yung mga gusto natin at talagang makakatulong, di ba? Yung buong matatanggap. At next naman para sa may frequently asked questions sa may repayment or pagbabayad. Unang-una, ano ang penalty for late payment fee? Ito naman, it depends case to case sa daily rate of penalties. Pero nakabase to sa may principal amount ng loan mo. Kaya best talaga or lagi nating gawin na i-check at tingnan kung ano yung naka-state doon sa may loan agreement natin. So next question, ano yung mangyayari pagka hindi ako nakapagbayad on time? Apart from having to pay for your penalty fees, you should remember na itong Cashalo ay nagre-report sa may CIC or Credit Information Corporation na nagre-record nga ng ating credit score. Kaya ang non-payment or bad payment history will affect your future loans. Kaya ang non-payment or bad payment history will affect your score at in the future, mahihirapan ka nga makapag-loan sa ibang institutions tulad nga ng bangko or bank loans o kaya naman makakuha ng credit card. Kaya ayun, nasa permanent record mo na yan pagka nagkaroon ka nga ng non-payment or bad payment history. At next question, nanghaharas ba? May pananakot ba dito sa may Cashalo?
Ang sagot, wala. Aside from reminders nga, dahil mga professional naman yung mga agents, ayan, mga reminders lang about sa may due date mo pero walang pananakot. However, pwede nga ma-turn over yung account natin sa may mga accredited collection payment after extended periods of non-payment. Pero if ever nga na meron kang ma-receive na ilang pananakot or harassment, ay itawag lang doon sa may customer hotline nila para ma-investigate and ma-address yung mga reklamo natin bilang users. At next na nga ay ang frequently asked question para sa may account recovery. So ang tanong, ano yung kailangan kong gawin pagka nawala yung phone ko or cellphone ko? At kailangan ko nga ulit i-access yung aking Kasialo app. Ayan, kontakin mo lang yung Kasialo via hotline sa number nila or email. So mas okay nga na sa email para may record ka na at mababalik-balikan mo yung conversations nyo. So pagka meron ka namang active loan, may existing loan ka sa kanila, ayan, i-inform ka nila sa may loan details mo at kung paano mo nga yan mabayaran after verification. Pero kung wala ka namang active loan, tatanungin ka nila kung gusto mo bang palitan yung phone number mo after verification for safety. At last nga ay ano-ano ba yung mga tips para mas mataas yung ating approval rate. So una-una dapat nasa updated version lagi ang inyong Kasialo application. Ayan, kailangan up to date sa may latest version. At pangalawa nga is iwasan nyo yung pag-install, pagkayari i-uninstall nyo ulit. Unless in-advise nga sa inyo ng customer service or customer support. At pangatlo, kailangan nag-iisa lang yung iyong Kasialo account. At next nga, kailangan is ma-validate ang inyong email address. Dahil isang way nga yan para mas makapag-communicate ka or makapag-raise ka ng concern or reklamo dun sa kanilang Kasialo application. At para mas mapabilis nga din yung pag-reset or pag-recover ng account mo or loan information or loan details. So next na nga, kailangan nating tandaan lagi na itong si Kasialo ay member ng CIC. Kaya yung borrower behavior natin ay talaga makakaapekto nga sa ating application. Doon sa may mga iba pang CIC reporting institutions. Ayan, it's either in positive or negative way. At next nga, kailangan basahin nyo lahat-lahat ng nasa may loan agreement nyo bago nyo i-accept. Na lagi ko nga din sa inyong sinasabi tuwing meron tayong mga re-reviewin ng mga loan applications para klaro. At alam nyo din kung ano yung mga responsibilities natin bilang borrower. At sa may pag-fill up naman ng information, kailangan nakamatch yung ilalagay nyo na information nyo dun sa may ID nyo na isasubmit. Ayan, kailangan honest tayo kapag mag-a-apply. So, kailangan yung gagamitin nyo na ID is hindi expired. Ayan, kailangan valid talaga siya. Ayan, i-verify nyo kung yung lahat ng information nyo na sinubmit ay totoo lahat at kompleto. At para naman sa may pag-take ng ID, i-make sure nyo na laging readable at malinaw yung pagkakakuha ng picture. Ayan, walang glare, walang cut. Kailangan nakatanggal dun sa may mga lagayan ng IDs na plastic. At ulitin nyo yung pag-take ng picture pagka merong hindi readable or blurred. Kasi dapat nga lahat ng information dyan sa may ID nyo is mag-match dun sa may isinubmit nyong application. At para naman sa may facial verification, kailangan nasa maayos kayo na lugar, maliwanag, hindi madilim. Ayan, tanggalin yung eyeglass, ayan yung sombrero or cap or face mask. Ayan, huwag nating tatabingan yung mukha natin at kailangan kitang-kita sa may frame pagka magpipicture na tayo. At para naman sa may pag-disburse na ng pera sa account natin, sa may mga bank accounts, make sure na yung gagamitin nyo is yung account number. Hindi yung card number dahil magkaiba po yung dalawa na yun at baka hindi pumasok sa may bank nyo yung ilo-loan nyo. So make sure that you are using your account number. At para naman sa may mga e-wallet, make sure lang na hindi pa nare-reach yung inyong transaction limit dahil hindi din yan papasok. At make sure lang na yung gagamitin nyo dito sa may e-wallet is nakamatch din dito sa ginamit nyong phone number sa my Kasialo. At for additional security tips, so all applications must go through the application. So mag-ingat kayo dun sa may mga agents na nagpe-pretend na sila is agent na Kasialo, na kesyo sila daw yung magpa-process ng application nyo. So beware. Ayan, huwag isi-share ang password or OTP. So yung Kasialo is hindi nag-a-ask ng collateral or any down payment sa may pag-process ng application.
So kung meron kayong questions or mga ibang concerns, it is best nga to contact Kasialo doon sa may mga following channels nila. So meron silang FB account, email, and hotline number. So ilalagay ko yan lahat dyan sa may description box sa may baba. So I hope nasagot ko yung lahat ng mga katanungan nyo sa My Kasialo application na super legit talaga at recommended. So kung meron pa ako hindi nasagot na mga katanungan nyo dito sa My Kasialo application is comment down below. Huwag nyo kalimutan na pagka mangungutang kayo online, make sure lang na be a responsible borrower. Dahil ang pangungutang is our responsibility, kaya mangutang lang pagka kinakailangan. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!